Anyway, good afternoon. Busog ba kayo? Ngayong araw na ito, wala kayong kawala sa misis niyo. Hindi. First, no, I would like to thank each and every one of you sa ating mga antigo dito. For the past so many months, naulanan kayo, nainitan kayo, tos gas dito, tos gas doon, sariling bulsa ninyo, ginagastos ninyo. So, thank you very much. Galing sa aming agency. At sa mga misis, kaya ko kayo pinaimbitahan para makapagpasalamat din sa inyo. Pasensya muna kayo sa asawa ninyo, sa akin muna sila. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi ko kami inaabot ng madaling araw. Cornelius. Hindi, si Jerry, wala kay Emma yan. Bantay sarado siya. Anyway, gusto ko talaga magpasalamat sa mga misis nyo, sa mga mister ninyo, na yung oras na dapat kayo magkakasama, most of the time, for the past so many months, nasa akin sila. At binibigyan kami ng katiwasayan, kapanatagan, na sila sinisigurado yung aming kaligtasan sa bawat lugar na aming pinupuntahan. Ayan, dahil yan sa Antigong Maynila. Thank you very much. Konti na lang. Konti na lang. Makikita ko ulit kayo sa flag ceremony. May awa ang Diyos sa tulong ng Diyos at sa tulong ng mga tagalungsod ng Maynila. Nalulungkot tayo sa mga nangyayari ngayon. Nakikita, lalo na kayo, mga lesbo kayo. Buong buhay ninyo, pinangarap ninyo na maging mapayapa ang ating komunidad. Sukdo lang ibuwis ninyo ang buhay ninyo para lang yung mga tulongges hindi maghari-harian sa kalsada ng Maynila. You've done so much service to the people of Manila. Now you're retired. Parang lahat ng pinaghirapan ninyo nung panahon na kayo'y pulis, nauwi sa imbornal lahat. And you don't like that. I know in your heart, in your mind, you don't like it. Because you have kids. Pero may mga pamilya. Most of you continue to live in Manila. Because this is where you were born, some of you, or this is all your life, you've done service to our fellow Manilans. Nakakalungkot lang. Yung kaayusang ayos natin, yung kapanatagang na ibigay natin sa mga taga-lungsod ng Maynila, lahat parang nawalang isang itlap. Now, may awa ang Diyos sa tulong ng mga taga-lungsod ng Maynila at sa tulong nyo rin, ibabalik natin ang kapanatagan sa lungsod. Ibabalik natin ang kaayusan sa lungsod ng Maynila. Ibabalik natin ang kalinisan sa lungsod ng Maynila. May awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Sino man ang dahilan kung bakit may gobyerno? Kapanatagan sa pamumuhay, pagkakataon or opportunity na makapaghanap buhay mga taga-lungsod, at malinis na pamayan. Ayan naman yung mababaw na hinihingi sa atin ng taong bayan. Napakaliit ng hinihingi sa atin ng taong bayan. Hindi pa ba natin kayang ibigay yun? Kayang-kaya namang gawin yun. Hindi naman siya rocket science. It's a simple task. All you have to do is to dedicate time, effort, day and night, 24 oras, na sa lungsod ng Maynila. Hindi pwede yung mga tulongges. Tapos na yung panahon ni Eddie at Patty. Nagawa na natin lahat yun eh. Yes. Kaya nga, hindi naman natin binubuhat ang ating bangko. Lahat ng ginawa sa Maynila nung araw, it became national policy. Di ba? Lahat ng ginawa sa Maynila, naging memorandum ng DILG. Lahat ng paglilinis, pagsasaayos, lahat
Lahat yan nanggaling sa Maynila. Tinularan na tayo. Eh, bagay lang naman na dapat tayo tularan dahil kapitolyo tayo ng bansa. Dapat ang tinutularan dito, pag-unlad, kaayusan, kapanatagan. Eh, kaya ngayon, baliktad na. Number 1 na tayo. Number 1 na tayo sa crime rate. Sad to say, no? Tapos yung mga bata, nakita nyo? Alam mo, nung dekada 80, nakita ko rin yun. Bata rin ako eh. Nakita ko yun nung araw, yung showdown. Yung showdown sa kalsada. May nagagis ng pillbox, sasagot, boloto. Every mo, kalagitnaan ng highway, nagbabatuhan, mga bata. Parang walang gobyerno sa Maynila. Nakita niyo yung arte, nagbalikan na naman yung mga jumper doon. Wala na yan eh, na unti-unti na naubos lahat yan. Takot nga kriminal sa atin eh. Bakit? Because we have a policy at the time, okay, ang mensahe natin sa mga kriminal, di ba? Hindi namin kayo mapipigilan gumawa ng masama laban sa kapwa. Minsan mapipigilan natin, pero most of the time hindi. Pero we guarantee the people of Manila, kapag ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay nila puyat. Dahil saan man sulok sila ng bansa, hahanapin natin, papapanagutin natin, ihaharap natin sa taong bayan itong mga tulongges na ito. Kung maalala nyo yun, di ba? Yes. A day or two, solve kagad yung ginawang krimen. Yung iba nga na nagkukusa ng sumusuko sa atin. There was one time, there is an incident in Tondo. It's a domestic problem, but it's a heinous crime. Anong ginawa ng suspect? Di ba, kinuha natin alauna ng madaling araw doon sa Cavite. O dahil sumuko sa atin. O dahil alam niya, either way, sumuko siya hindi, it's a matter of time, mauhuli siya. Dahil ginawa niya yung krimen sa Maynila. Eh yun naman talaga ang inaangad sa atin ng tao sa lungsod ng Maynila. Yung may pananagutan. Kapag may gumawa ng masama, mananagot ka sa lungsod ng Maynila at mamamayan ito. Eh nalulungkot tayo na wala lahat yun. Parang libre zona ang Maynila ngayon eh. Strike anywhere itong mga tulongges ito. So, if I needed you before, I needed you more in the coming days. Eh, kayo ba naman eh, ang tatalas ninyo. Hindi. Alam niyo, ang hindi naintindihan ng ibang tao, yung mga antigo, tumayo lang yan sa kanto, alam niya na kagad kung sino yung snatcher. Alam na, kinikilos pa lang. Kaya nung araw, nung nakabaon kayo sa kalsada, nagugulat yung mga kriminal, ba't silang madaling nahuhuli? Because I grew up in the city of Manila. Born, grew up with criminals. I grew up with criminals. Alam natin pare-pareho. Eh, nung araw, alam niya naman na mabuhay street eh. Mabuhay na mabuhay doon. Alam natin pare-pareho yun. Eh, kaya yung salamat sa Diyos, yung hirap na pinagdaanan ko nung bata ko, hindi ko akalain na magagamit ko sa pagbugobyerno ngayon. Yung mga karanasan na yun. Eh, nung araw, ang lespo, pagka dumadaan sa amin, tiklop na lamesa. Totoo, dumadaan pa lang lespo, wala pang sit-sit yun. Nung araw, uy na. Tiklop lamesa. Ganun eh. That's how we respect policemen. And we will gain that back. Hindi para katakutan ang pulis, kundi para irespeto ang taong uniformado at alagad ng pamahalaan. Yes. Ngayon, retired na kami, wala na kami uniform. Eh, totoo naman. But remember, you are also a citizen of the city. And you will be part of the government. You will be deputized. You will be part of the peace and order situation of our city as augmentation to our existing uniform personnel. So may gagawin pa kayo. Meron pa kayong mission mga antigong Maynila. Tulungan ninyo ako na kami ni Chichi na maisayos at maibalik talaga yung
alam mo, di bali mahirap ka, huwag ka lang maging dugyot, di bali mahirap ka, huwag ka lang takot umuwi, yung matutulog ka ng mahimbing, umihilig ka, yung kapanatagan sa lungsod. I think kailangan yun ng ating mga mamamayan. So, ngayong Christmas, salamat sa Diyos, nakaraos ng Pasko. Alam ko, sugatan kayo. Ginang! Puro tos kas ang inabot ninyo. Eh ako naman, nagpapasalamat naman ako kay Butch. Sabi ko, Butch, ako, idulo mo na yung antigo. Tatapusin ko lang yung mga commitment ko sa Manila. Kaya tayo nagkasama-sama ngayon na 27. But then again, salamat sa Diyos, nakaraos ang Christmas, buhay pa kayo. Buhay pa tayo lahat. Yes, thank you, Jesus. Sa mga asawa, nangami dito, bigyan nyo ng maraming vitamina yung mga asawa. Wala, umabot tayo ng Mayo. Matindi pa itong laban natin. Pero papaalala ko lang sa inyo, may regla itong restaurant na to. Oh, dito tayo nagkita-kita noong 2019, nalo tayo. Yes! Lord! Kumbaga, sa kartada, maganda pangitain to. Tuloy-tuloy ang regla. Anyway, Merry Christmas sa inyong lahat and thank you. Now, it's 2025. Ang wish ko, maging malusog kayo. Yun naman ang importante sa lahat ngayon. You can enjoy the remainders of your birthdays. No? Talagang ganon. Pasasaan ba? Una-una lang yan. Kaya natin mauna na yung mga kriminal. Abaan ninyo, palakasin nyo ang inyong katawan, magtatrabaho kayo ulit sa pamahalaan. Kailangan mo yung kailangan mapuputo yung sasabihin mo susunod. Anyway, I wish ko rin sa ating lumayan sa lungsod, sana laging ligtas sa sakuna. Sunod-sunod ng sakuna ngayon. May sunog na naman sa pundo, magpapasko, dalawa sunod. It's really hard for our people. Hirap-hirap na ating mga lungsod. So, wish ko lang talaga na ayos ang buhay ng bawat pamilyang Manila itong Pasko at ang kapayapaan sa mundo. Yes, not only in our city, not only in our country, but to the world. We've been seeing news, maaaring yung iba dyan, maisip natin na malayo naman sa atin yan eh. Pero yun, apektado rin tayo economically. At tayo, alam mo yan, the back of your mind, saan pa natutulog. Kaya siguro, tayo lahat, manalangin sa Diyos, manalangin tayo ng kapayapaan ng mundo. Para na lang sa anak natin, huwag na sa atin. Kasi, hindi ko alam, kung inabot niyo pa yung 1940s dito. I've seen, not experience, but I've seen the worst wars. Yun ang malungkot. Kaya hanggang kaya natin tayong mga, halimbawa, nabigyan ng pagkakataon, pag-desisyon. Kaya dapat ang desisyon natin ay tungo sa kapayapaan, magkakaisa. Tingin ko yun dapat na wish natin sa ating mga leaders sa bansa. Wish them well also. At President, Vice President, the Senate, Congress, and the Secretaries of the country will have good health and better judgment. Will have better judgment and wisdom sa kanilang pamumuno. Tayo naman, bilang mamamayan, sumunod tayo sa alituntunin ng pamahalaan. Yun, tulong na natin yun sa Presidente, Vice President, sa mga Senador, sa mga Congressman, sa mga Secretary of Vice.
the national policy maker bilang mamamayan. Kasi at the end of the day, tayo may pagkikita sa finals, mga kapwa natin Pilipino. So, kaya niyo ba ba? Share ko, wrestling na lang natin. More or less, 130 plus days ago. Kaya niyo pa? Laban! Laban, laban! Our journey, talking to our people in the city of, we will continue to engage our people. Because at the end of the day, governance is not about politicians. It's always about the people to work to serve. Yun ang importante. Tao lagi. So, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Salamat yun. Maraming din tayo. Mananawa kayo ng Pomay Kapat. Manila! Okay. Okay yun. Tapos na ako magpapalala.